Hello, magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Sa zodiac sign na Leo, Lola Baby, nagpapakilala. Isa lang pong like, subscribe, and share. Bigyan ko kayo ng reading, okay? Yan. Sa buong buwan ng August. Ngayon is August 5, okay? So, general po ito, not a personal, okay? So, kung gusto po niyo ng private reading, feel free to email Lola Baby, okay? In-entertain ko lang po yung sulat, okay? Sa email, okay? Yan. So, tingnan natin your energy. What's in your energy, okay? Anong gusto niyo malaman? Has it something to do about your past, present, and your future, okay? Sandali. Yan. Para sa mga Leo. Sandali. Meron ditong tinatawag, fair woman, okay? Are you dealing with a fair woman? Maputi, medyo maputi. Maputi siya. Maputi na rin ang buhok, okay? Dealings or relationship with a woman with blonde, gray, or white hair. Who is this woman? Hindi na siya bata. Your mother, your auntie. Asawa mo ba yan? Sino yan? Kaibigan mo? Archway. New opportunities. Kapatid mo ba yan? Di ba? New opportunities, possibilities, and paths opening up. Abay, maganda, oh. It's like tinatawag, binibigyan ka, okay, ng pagkakataon. Yan. Para ikaw is, it's about, let's say, sabi natin for your future, maybe pagkakakitaan, pagkakaperahan, di ba? Okay? Compliments from an admirer. You have an admirer. Maybe you will receive, okay? Flowers, chocolates, a basket full of fruits, di ba? Yan. So, meron ditong frying pan, trouble, accusations, di ba? Ano yung ang trouble na yan? Accusation. Kayo ang mang-aakusa or sila ang aakusahan ka, di ba? Magkakaroon ng problema, okay? Kayo ba ang mang-aakusa, okay? Or kayo ang aakusahan? Casket, someone going out of your life or the end of a situation. Maaring merong papanaw or matatapos na ang iyong sufferings, okay? Ang iyong problema, agam-agam. Fire, strong emotion, passionate love, or hate, okay? Kung ano man itong naglalagablab na damdamin. Saan yan? Pag-ibig ba? Or pagkamuhi, di ba? 3-6, yan. Sunrise, new creative ideas, new ventures, a fresh start. Ay, napakaganda. Okay? Malay mo baka pagkakaperahan, di ba? Dagdag kita, dagdag halimbawa sabihin na nating trabaho, di ba? Okay? So, 3, 6, 7, 8. Dalawa na lang. Maganda ha. Door. Opportunities are waiting for you. Yan. Oh, malay mo. Baka dito yung tinatawag i-invite ka. Diba? Ibig sabihin nito yung tinatawag kasaganaan. Diba? Yan. Position of authority. Throne. Diba? Ay wala naman itong nakaupo. Baka ikaw ito, bibigyan ka ng posisyon. Diba? Maari sa trabaho. Okay? O baka naman sabihin na natin dati kang under desaya, ngayon hindi ka na under desaya. Kumbaga dito sabi ng siguro ng asawa mo, ikaw na ngayon na magte-take over ng upuan, di ba? O, di maganda. So tingnan natin ang inyong tinatawag na tarot card. Saan tayo? What's in your tarot's energy? Circumstances, area sa buhay nyo. Yan. Has it something to do about the past, the present, or the future? Okay? So, meron dito ang tinatawag the Queen of Swords. Sino yan? Nanay mo? Okay? Yaan, tiya mo? Sino yaan? Okay? It's like palagi kayo niyang ipinagdadasal. Di ba?
Palagi siyang nag-iisip, lagi kanyang iniisip, okay? Very, very worried siya sa iyo. You call your mother if your mother is still alive. Call your mother if you are far away from your mother. Call your mother, okay? Your mother wants to hear something from you, okay? Narito ang tinatawag na the 9, okay? The 9 of Swords, okay? So meron yan, it's like tinatawag na here and there about communication, di ba? Ano yan, a trouble, accusations, di ba? Yan, It's only an energy, okay? So it has something to do about communication. Is there a trouble or accusation? Okay, yan. Or tinatawag someone going out of your life or at the end of a situation. Maaring sabihin na natin matatapos na ang inyong, halimbawa sabihin natin sama ang loob sa mga kapatid, maari sa mga friends, sa asawa, mga anak, sa trabaho, di ba? So maaring ito yung tinatawag opportunities are waiting for you, maybe, di ba? Okay? So it has something to do about communication. Maybe your mother wants to say something to you. Dahil lumabas dito ang tinatawag na the Queen of Swords. Yan. Baka may pag-uusapan kayo, di ba? Baka may i-share siya sa inyo. Okay? So narito ang tinatawag na the Knight of Wands, di ba? Okay? So anong ibig sabihin ng the Knight of Wands na ito? Okay? So it's about, sandali lang ha. Meron ditong tinatawag na namumuhi. Okay? Ang nakikita ko dito, kailangan kumprontahin. Di ba? Yan. May galit ka ba din sa babaeng ari? Yan. Di ba? It's like tinatawag, magkakaroon ng outpouring. Outpouring. Ilalabas lahat ng kanyang nasa sa loob. Okay? Yan. Is your mother is the one with the authority, high authority sa inyong bahay? Sino ito? Asawa mo ba ito? Mother mo ba ito? Kapatid mo ba ito? Okay? Boss mo ba yan? Kaibigan mo ba yan? Nakikita dito, it's like tinatawag, maybe ikaw ito, hindi ko alam ha. It's like meron siyang hatred, di ba? Meron siyang mga tinatawag na bottled up, okay? Bottled up emotions towards this person. Pwede rin namang ikaw ito, di ba? Maaari ito asawa mo, di ba? Pwedeng ikaw ito, ari ang asawa mo, di ba? Kasi meron dito mas stronger. Ang kanya tinatawag na yin, yang, energy, okay? Yan. So, it's like paulit-ulit. It's like tinatawag your relationship. Okay? Outpouring. It's like tinatawag outpouring. Yan, ilabas na. Sino yan? Diba? Ibig sabihin ito, kaaway ito. Yan. Sino kaaway nyo? Kaibigan nyo? Mga kasama nyo sa trabaho? Boss mo, asawa mo, kapatid mo, di ba? Excuse me. So it's more about tinatawag na the here and there. Yan, di ba? Sino yan? Kausap ninyo. It's about pouring out their emotions, di ba? So, tingnan ko lang ha. Sama ng loob, meron ha. Meron dito, it's like tinatawag injuries. Yan ha. The Knight of Wands. Let me see. Meron ditong tinatawag na, yan, parang nagpapapogi, may penguin pa sa tabi. Penguin, yan ha, okay. So with the number 16, diba? Okay. So, ano nakikita ko dito?
ito yung tinatawag na siya nag-iisa. Okay? Ito siya. Okay? Nangungulila. May nangungulila dito. Okay? Ano ang pinangungulilaan niya? Maaari siya is tinatawag na matandang binata or biyudo or biyuda or hiwalay, di ba? So, ibig sabihin nito, gusto niya ng tinatawag na relasyon, naghahanap siya ng karelasyon. Ay, baka ito'y manliligaw, di ba? Pero kita mo may edad, di ba? So, may edad sa kanya ang tinatawag na mapapangasawa or makakarelasyon niya, di ba? Kasi narito yung tinatawag, it's like, halimbawa yung panliligaw, di ba? Let's say sabihin na natin pumupunta sa bahay, di ba? Maaring gabi-gabi napunta sa bahay, araw-araw nangaharana. Baka naman hindi araw-araw, sabihin na natin lingguhan, di ba? Nanunuyo. Nakikita dito ang panunuyo, okay? Nanunuyo ang lalaking ito or ang babaeng ito, di ba? Kasi may kalungkutan sa buhay niya. Yun ang nakikita ko, ha? Marito nanliligaw. Yan, ha? Pero ang nililigawan niya is the same energy din niya, okay? Pareho niya na very strong, masculine din, okay? So, dito sa tinatawag na yan, the Queen of Swords, di ba? So, narito ang tinatawag na prison. At teka muna, ba't gari nasa prison? Okay? So, nakikita ko dito, tinatawag na itong relationship na ito is nakaano siya. Okay? It's like hindi ko alam na this person, ibig sabihin nito, nandito siya sa loob, naka-imprison siya. Okay? Bakit siya naka-imprisoned? Okay? Siya may sakit, siya is may kasalanan, restricted. Or tinatawag na very restricted ang kanyang movements, di ba? Let's say, pwede naman siya lumabas, kita ko naman pwede lumabas, di ba? Pero bakit may mga buwaya, di ba? Okay. Yan. It's like this person is tinatawag na ganito lang ang nakikita ko, ha? Hindi siya pwede yung hanggang halimbawa pag lumabas sa bahay, di ba? It's like meron siyang phobia, okay? Baka ito'y takot mag-isang lumabas, di ba? Yun ang nakikita ko. Baka ito'y may phobia. Hindi na ito pwedeng pagbiyahihin ng mag-isa, okay? It's like takot. Hindi ko alam kung siya parang ang kanyang tinatawag na mentality is primitive, di ba? Alam mo ba yung primitive? Parang sa una, para bagang mga sa tribes, mga primitive, ganun na, hindi civilized. Yun ang nakikita ko, hindi civilized, hindi masyado civilized ang pag-iisip ng taong ito. Takot siya, di ba? It's like, takot siyang lumayo doon sa vicinity. Dito, yan, hanggang dito lang siya, okay? Ayaw niya lumayo, yan ha. Yun ang nakikita ko. Masyado siyang very, very close sa kanyang tinatawag bahay. Yan na. Oo. Ayaw niyang diba, sabihin na natin, abay, paroon ka. Paano mo malalaman kung meron doong magandang makikita? Ayaw niya. Okay? Dito lang siya. Okay? It's like, halimbawa, pag lumabas ng bahay, dito lang siya. Ito lang yung kanyang kilalang. Alam niyang hindi siya, ligtas siya dito. Okay? It's like, pag lumabas siya, kilala niya ang mga tao, kilala siya ng mga tao. Pero pagka lumampas na siya, kasi may mga alligator, ibig sabihin niya, hindi na niya kilala, okay, itong mga taong ito. So, hindi niya alam ko, parang ang nararamdaman niya, baka saktan siya, baka nakawan siya, baka hold upin siya, di ba? Baka bugbugin siya. Yan. Kaya hanggang dito lang siya. Okay, yan. Napaka-feminine. So, ibig sabihin nito,
Taong bahay lang siya, hanggang bahay lang, di ba? Yan. So, lumabas dito sa tinatawag na the nine. Okay? The nine. Nine ito. The nine of swords. Yan ha. Itong the moon. Yan, la luna. Okay? So, ibig sabihin niyan, tinatawag na kalungkutan. May kalungkutan siya sa buhay niya. Okay? It's like wala siyang kausap. Ala pa, patay kang bata ka. Yan o. Leo, wala daw siyang kausap. Wala siyang makausap. Di ba? Yan o. Siguro ito'y tinatawag na kasi lalo na, di ba? Meron siyang kalungkutan. Meron siyang sipayo. Meron siyang mga yung kanyang emotion. How this person resonate with this emotion. Nalulungkot ito, di ba? Baka wala siyang makausap ng kapatid, kaibigan, di ba? Maring nalulungkot siya doon sa kanyang kung saan siya naroon, di ba? Okay? Yan ha. Yan o. So, sandali lang ha. Tingnan ko lang itong the Five of Cups. Malungkot siya. Hindi ito adventurero, 'di ba? Hindi kagaya ng ibang halimbawa sabihin na nating bago lang siya doon sa lugar. Labas, 'di ba? Hindi ito adventurero, it's more inside the house ito. Narito ang the Two of Cups, 'di ba? So, ibig sabihin nito, itong taong ito is tinatawag. Pwede ito ha, sabihin na natin sa Five of Swords, okay? Sa Five of Cups. Asawa niya, di ba? Sinong karelasyon niya dito? Asawa niya, hipag niya, bayaw niya, kapatid niya, mga kasama sa trabaho or trabaho niya, di ba? Sandali lang, it's very, very questionable. Okay? Yan. Hindi ko lang alam kung ano na experience. Ibig sabihin nito, kasi lumabas ang the moon, di ba? At saka ang tinatawag na the nine of swords, di ba? So, ibig sabihin nito, yung tinatawag, baka ito'y meron siyang burdens. Okay? Sino ang burdens niya? Okay? Ang magulang niya, ang kanyang manugang, mga manugang, balain niya, mga hipag, mga in-laws, 'di ba? May burdens ito, 'di ba? Asawa niya ba, trabaho niya ba, mga kasama sa trabaho, boss niya ba, 'di ba? Ano ang burdens, 'di ba? May burdens. Ito ang burdens niya, 'di ba? Kasi narito siya sa tinatawag relationship. So ibig sabihin ito ang na-experience niya, 'di ba? Malungkot, very very malungkot, 'di ba? Meron siya mga troubles, kaya lumabas ito, troubles, yan ha, accusations, pwede rin, di ba? Yan. So, pwede, yun ang na-experience ha, niya sa kanila, okay? So, narito rin yung tinatawag, pwedeng, bakit nagkaroon ng sakit? Pwedeng injuries, di ba? Pwedeng lock up. Sino ngayon dito ang inaakusahan, di ba? Ang sinisisi. Siya ba ang naninisi kaya nangyari ito sa kanya, or sila or siya ang sinisisi kaya nangyari ito sa kanila, or siya nagsisisi o kaya siya sinisisi niya ang mga ito kaya nangyari ito sa kanya. Okay? So ibig sabihin kung sino man dito nagsisisihan, okay? Dahil may nangyari. Okay? So, maaring dito, di ba? Baka may trauma ito, okay? Kasi narito, ayaw nito yung tinatawag, takot siyang mag-adventure. Halimbawa, sabihin na natin, kasi bahay ito, di ba? It's like, siguro ito yung may trauma when they were still small, di ba? Restricted, baka masyado stricto ang magulang, di ba? So, whatever, ha? Yun na nakikita ko. So, sandali. Very, very interesting. Okay.
Meron dito, it's like, ayan yan, it's like a hermit, di ba? Yan. So, anong ibig sabihin nito? Okay? Ito yung tinatawag na, sandali lang ha. Ano ito? Kita mo may cross, di ba? Related sa kanya. Okay? So, ibig sabihin ito, dito na siya. Okay? Kasi naman ito, ibig sabihin, na wala na sa buhay niya. Baka kinakausap niya, di ba? Yan kasi may casket. Okay? Yan baka ito'y dadalawin niya. Kasi malayo, di ba? Malayo ang sementeryo siguro, di ba? Sa malayang lugar, inilibing. Kasi naman ito sa buhay niya. Okay, ng Leo. Okay? Ibig sabihin nito, maaari ito tinatawag na nagbabalak siya, nagpaplano siyang puntahan ang puntod, okay? Siguro magulang niya o kapatid niya, okay? Anak niya, kamag-anak niya, di ba? Yan gusto niyang puntahan, di ba? Okay? So, tingnan ko lang ha. Kasi may kalungkutan siya. Siguro kinakausap niya ang kanyang mga ancestors, di ba? Kinakausap niya ang tatay niya. Baka naisip niya ang tatay niya, ang nanay niyang lumisan, kapatid man niya, kung sino yan sa buhay niya, di ba? Okay? Maaari tayo namatay sa sakit, di ba? Namatay sa aksidente. Sandali lang, okay? So, ibig sabihin nito yung tinatawag na nakakaranas ang taong ito, okay? Nang tinatawag na kalungkutan. Yan, ang paghihirap ng loob. Yan, dito siya, naghihirap ang loob niya, di ba? So, kailangan niya ng somebody. It's like tinatawag psychiatrist, psychologist, di ba? Person with, tinatawag natin, let's say, a father, a mother, a guru, di ba? A priest, di ba? A guidance, di ba? Para maisiwalat niya, okay? Yung tinatawag nararamdaman, okay? Malungkot siya, di ba? Yan dito, kita mo, di ba? Kita mo, may Diyos, nananalangin ito, palagi ito nagdadasal, di ba? It's like tinatawag, napakabigat ng daladala niya sa kanyang dibdib. Okay? It's like parang cursing, parusa, di ba? Yan. Kita mo may bat, di ba? Parang kinakain siya, okay? It's eaten his up, di ba? Whatever is this nararanasan niya is eaten him up, eaten his up. Parang kinakain siya, ginangat-ngat. Ano ito, may guilt ba siya, di ba? From the past? Ano yan? It's like a guilt, di ba? Maybe when he was still small, di ba? Something happens. When he was still small, maybe sabihin na natin nagkaroon dito, maaaring meron siya ditong na-experience, di ba? Okay? Na-witness, okay? Na hindi dapat niya, kumbaga dito ay daladala, yan daladala dyan sa kanyang budhi, sa konsensya, di ba? Yan. So, maaari ito tinatawag, may sinisisi siya kung bakit nararanasan niya ito. And it affects, ibig sabihin, it affects his relationship, okay? Let's say, sabihin natin, relationship sa asawa, relationship sa anak, relationship sa ibang tao, sa friends. Kasi nakikita mo dito, limited. Ayaw niya, It's like tinatawag na pinoprotektahan niya yung kanyang sarili, di ba? Tatakot siya, di ba? Maaring takot siya sa tao, makipagkaibigan masyado, ayaw niya makipagkaibigan, di ba? Baka takot siya, yung tinatawag. It's like yun ang nakikita ko, most of the time, nasa loob ng bahay. Okay, so what's the angel's advice para sa mga Leo? Okay? Change your life. Yan kita ninyo. Ang mensahe ng angel nyo. Okay? Sino itong angel ninyo? Samuel. Okay? With the number 16. So that's your major arcana. Diba? Okay? Your major arcana. Yan ha. So ibig sabihin nito, tinatawag na don't limit yourself. Yan. You go out.
Ibig sabihin nito, explore the world, di ba? Siyempre, paglabas natin, nandiyan ang masasamang tao. So, we have to be very, very careful. Okay? Yan o. Give yourself a chance to taste. Tikman mo ang buhay. Diba? Yan. Habang tinatawag malakas ka pa. Diba? Kasi may edad na ito. Diba? Karapatan mo lumigaya. Okay? Yan o. Ibig sabihin nito, huwag kang matakot sa makipagrelasyon. Diba? Okay? You will be guided. It seems like you are dealing with the fair. Yan, kung sino itong taong ito. Yan. Ibig sabihin nito, yan. Kasama mo siya, baka kapatid mo, nanay mo, kung sino maasawa mo. A sudden revelation that offers freedom. Yan na kayo. Maaring ito. Yan na. Kasi narito ang tinatawag. Tingnan mo ha. Okay. Opportunities are waiting for you. Kung narito ka lang, di ba? It's like tinatawag, it's like opportunities knocks once, okay? Kasi takot ka eh. Takot ka siguro sa mga tao, makisalamuha sa tao, ha? Yan. Yan, magandang opportunity. Maaring trabaho ito, suited for you. This job is suited for you. Kaya nga kita mo at throne, di ba? Okay? So, ibig sabihin nito, yung tinatawag, ano pa yan compliment from an admirer, di ba? Yan new creative ideas, new ventures, a fresh start, di ba? It's like it's like dito yung tinatawag, you're so worries, di ba? It's like meron ditong hindi stable, okay? Maaring pamimera, maaring bahay, your situation, your job, okay? Break free of procrastination. Diba yan? Break free of procrastination. Diba? Yan ha. Yan o. Kaya dito kita mo. New opportunities, possibilities, and paths opening up. Yan o. Position of authority. Opportunities are waiting for you. New creative ideas, new ventures, a fresh start. Kaya nga narito ang the Two of Cups. It's like tinatawag, yakap ka na sa kanila, di ba? Don't limit yourself, don't restrict yourself, di ba? Alisin mo ito, okay? Whatever you are experiencing, especially from the past, when you were still small, okay? What you witness, what you experience, okay? Is this something to do about abusive? Na-abuso ka ba ng bata? Very, very chaotic ba ang iyong tinatawag relationship, family relationship, marriage relationship, siblings relationship, di ba? At work, pwede rin, di ba? So, ibig sabihin nito, yung tinatawag welcome, di ba? Welcome it, yan o. If you are sad, kailangan mo rin friends, kailangan mo ng tao, di ba? They will help you, okay? Di ka nag-iisa. Embrace the opportunities that change brings. Yan na, kita mo. So, thank you very much po.